Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-58 na kabanata. Ang panloloko ni Kathy hanggang sa huli. Habang inilalapit ni Kathy ang kanyang kamay, sa kamay ni Alex. Nakita iyon ni Alex, at biglang ini-atras ang kanyang kamay. Medyo nabigla si Kathy, sa ikinilos ni Alex. Hindi iyon ang kanyang inaasahan. Sa isip niya, susubukan niya muling hawakan ang kamay ni Alex. Wala siyang pag-aalinlangan na mabawi si Alex. Tumingin siya kay Alex, at nakita niya na nakangiti ito sa kanya. Napangiti rin ng pilit si Kathy. Nakangiti siya sa akin. Nagpapanggap siya, na hindi nag-aalala, dahil ipinagpalit ko siya kay Billy. Pero sa palagay ko, nasasaktan pa rin siya sa loob ng puso niya. Pero ayaw niya na hawakan ko siya. Tumigil ka sa pag-aalala. Sa isip ni Kathy. Kailangan ko siyang makumbinsi. Tumitig siya sa mata ni Alex na may pag-aalalang ekspresyon. Sinabi niya, maaring hindi ka maniwala. Pero kahit magkasama na kami ni Billy, hindi pa rin ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi naniniwala si Alex sa mga naririnig niya. Mayroon ka na atang sakit sa pag-iisip. Hindi mo na kayang kontrolin ang iyong sarili. Sa palagay mo ba mahuhulog ako, sa mga sinasabi mo na walang kwenta? Sinabi mo na sa iyong sarili, na hindi ako maniniwala. Naisip muli ni Alex ang sinabi ni Kathy. Maaring hindi ka maniwala. Kahit magkasama na kami ni Billy, ay hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Uminom ng kaunti si Alex. Ngumiti ito, at sinabi, so ang sinasabi mo ay wala kang choice kung hindi sumama sa hotel. Ang pangyayari po na iyon ay nasa unang kabanata. Medyo nabigla si Kathy, sa sagot ni Alex. Mukhang galit pa rin si Alex sa aming dalawa ni Billy. Pinilit ni Kathy na mag-isip ng mabilis. Alam kong galit ka pa rin, dahil iniwan kita at sumama kay Billy. Sa isip ni Kathy. Alam ko kung gaano ako ka-estupido nang ginawa ko iyon. Nawalan ako ng taong tunay na nagmamahal sa akin. Gusto makuha ni Kathy ang simpatsya ni Alex. Gusto ni Kathy ipakita ang kanyang pagsisisi, sa pamamagitan ng pagsampal niya ng paulit-ulit sa kanyang pisngi. Tumigil ka sa pananakit sa iyong sarili. Nakita ni Alex na sinasampal ni Kathy ng napakalakas ang kanyang pisngi. Kaya naman mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Ngayon alam ko na. Hindi mo kayang makita ako, na sinasaktan ang sarili ko. Nagigilty ka ba ngayon? Tingnan natin kung makawala ka pa sa akin ngayon. Sa isip ni Kathy. Kinuha ni Kathy ang pagkakataon. Humawak siya sa kamay ni Alex. Alex, may sasabihin ako na sikreto. Kahit palagi kaming magkasama ni Billy, hindi ako tumatabing matulog sa kanya. Alam mo ba kung bakit? Tumitig si Kathy kay Alex. Dahil hindi niya kayang pigilan ang kanyang pagiging mayabang. Sa totoo lang, wala siyang kwenta. Sa tuwing magtatanggal ako ng damit, ay tapos na siya. Hindi pa talaga ako nahahawakan ng kahit sinong lalaki. Nahihiyang sabi ni Kathy. Natatawa si Alex sa loob niya. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Kathy. Sinasabi mo bang hindi ka pa nagkakaroon ng kasamang lalaki? Napabuntong hininga si Alex. Kahit kailan, ay hindi ka nagsasabi ng katotohanan. Tahimik na tumingin si Kathy kay Alex. Sa mga sinabi ni Kathy, siguradong kahit sinong lalaki, ay makikipagbalikan, nang walang pagdadalawang isip. Sa isip niya, bakit wala pa ring ginagawa si Alex? Bakit hindi pa rin ito kumikibo? Siguro, iniisip ni Alex, na hindi siya sapat para sa isang magandang katulad ko. Nagbibigay na nga ako ng mga palatandaan na gusto kong makipagbalikan sa kanya. Pero wala pa rin siyang reaksyon. Naisip niya na kung gusto talaga niya mabawi si Alex, kailangan niya pang dagdagan ang kanyang ginagawa. Tumayo si Kathy at naglakad patungo kay Alex. Tumingin siya sa mga mata ni Alex. Tumayo siya ng tuwid upang makita ang kanyang kaseksihan. Nagsalita ito ng may mapang-akit na boses. Pagkatapos natin uminom ng marami, sigurado na kakailanganin natin ang bathroom. Ang restroom dito ay medyo malaki. Marami ang kwarto dito, para sa 2 tao. Sa ilalim ng madilim na ilaw, ang mapulang labi ni Kathy ay kaakit-akit. Hinawakan ng kanyang maliit na daliri ang mukha ni Alex.
Halika na Alex. Kinagat nito ang kanyang labi, at makikita sa mga mata niya ang pag-akit. Kung iba lang iyon. Siguradong dinala na si Kathy sa restroom. Pero si Alex, ay tinanggal ang kamay ni Kathy, at ngumiti. Sinabi nito na hindi pa ako nababanyo. Ikaw na lang muna. Natulala si Kathy sa sagot ni Alex. Nagalit ito. Ano ang ibig sabihin ni Alex? Sinusubukan ko na ang lahat. Pero bakit hindi niya pa rin ako mapatawad? O baka masyado siyang nai-insecure. Naakitin ng mga katulad kong maganda. Kahit ano pa ang totoo. Hindi ito matatanggap ni Kathy. Alex, ano ang ibig mong sabihin? Ang kanyang ekspresyon, ay biglang nagbago. Nagalit ito. Wala naman. Hinihiling ko na magkaroon ka ng dignidad, para sa sarili mo. Sa pag-iisip ng mga sinabi ni Kathy. Nadismaya si Alex. Hindi na ito ang dating Kathy na minahal niya. Ibang-iba na ito kaysa dati. Hindi ako makapaniwala na ayaw mo na sa akin. Kung mangangako ka, na magiging maayos muli ang pagtrato mo sa akin. Magiging sayo muli ako. Desperado si Kathy na mabawi si Alex. Ang lahat ay ginawa na niya. Para kay Alex, wala nang saysay ang mga ginagawa ni Kathy. Kathy, pasensya ka na. Kami na ni Debbie. Ikaw, mariin niyang pinagtama ang kanyang mga ngipin, habang tumingin kay Alex. Sa isip ni Kathy. Dati, parang aso si Alex na isang kumpas lang ng kamay niya, ay mabilis itong sumusunod. Pero ngayon, kahit anong klaseng pagmamakaawa niya, ang talo ng ito, ay wala nang pakialam sa kanya. Naramdaman ni Kathy na nagmukha siyang tanga. At nagmukha siyang mababa sa harap ng karamihan. Namula si Kathy sa pagkapahiya, at babagsak na ang luha nito sa kanyang pisngi. Pero ayaw niyang makita ito ni Alex. Kung iiyak ako sa harapan ni Alex ngayon, magmumukha akong talunan. Siguradong pagtatawanan niya ako. Hindi ako pwedeng umiyak sa harapan ni Alex. Kinamumuhian kita, sa pagiging mababa ko sa paningin mo. Hindi naman talaga kita ganoon kagusto. Sa palagay mo, desperado ba ako, na makasama ka? Pera mo lang ang gusto ko. Hindi na ako magiging sayo, simula ngayon. Gusto ni Kathy na maging mababa si Alex sa paningin niya, at iwan na lang ito. Pero nang maisip niya ang pera nito, pinilit niya sa kanyang sarili, na lunukin ang kanyang pride. Umupo ito sa harapan niya, at tumingin sa mata ni Alex. Sinabi nito, pakiusap, magpanggap ka na lang na, hindi ko sinabi ang lahat ng iyon. Alam kong nasaktan kita noong nakipaghiwalay ako. Pero pwede ba tayong maging magkaibigan? Gusto ko humingi sa'yo ng pabor. Pakiusap, tulungan mo ako. Sabihin mo sa akin. Ano ang kailangan mo? Alam na ni Alex na gusto ni Kathy na bigyan ko siya ng $350,000. Matagal rin silang magkasama. Kaya alam niya kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Nakipaghiwalay na ako kay Billy. Ang magnanakaw na iyon. Gusto niya magbigay ako ng $500,000. Kung hindi ako makakapagbigay, tatawagan niya ang kanyang kaibigan, para patayin ako. Kaya kailangan kong humiram ng $500,000 sa iyo. $500,000. Napangiti si Alex sa loob ng puso niya. Sa cafeteria, narinig ko mabuti, na humihingi si Billy ng $350,000 sa iyo. Pero ngayon, ang hinihingi mo ay $500,000. Nakahanda si Alex na magbigay ng pera kay Kathy. At ito ay hindi na niya pababayaran. Pero sa pagkakataon ngayon, naisip niya na pinaglalaroan pa rin siya nito, at ginagawang tanga. Naramdaman niya na gagamitin lang siya. Pasensya ka na, wala akong ganoon kalaking pera na maibibigay sa iyo. Maayos na sagot ni Alex. Paano ka mawawalan ng ganoon kalaking pera? Di ba nag-donate ka nga ng $130,000? Desperadong tanong ni Kathy. Ang lahat ng pera ay nai-donate ko na. Kaya wala nang natira, sagot ni Alex. Ikaw. Nagpigil si Kathy. Di ba napanalunan mo ang diamond necklace kahapon? Ibigay mo sa akin, para maibenta ko sa pawn shop. Pangako. Babayaran ka ng papa ko. Naibigay ko na iyon kay Debbie. Hindi na sa akin iyon. Hindi ko magagawang bawiin ang regalo na ibinigay ko sa girlfriend ko. Basura ka. Bawiin mo at ibigay mo sa akin. Malakas na sigaw ni Kathy sa mukha ni Alex.
Tumingin si Alex sa mata ni Cassie na may pang-aasar at ngumiti. Kasalanan mo ito kung bakit ayaw ko na magbigay ng pera sa iyo. May batas ba na nagsasabi na kailangan kong magbigay ng pera sa iyo? Natahimik si Cassie sa mga sinabi ni Alex. Nagtataka lang ako, bakit ka pumayag na makipagkita sa akin kung hindi mo naman ako tutulungan? Ngayon ko lang napagtanto, na pumunta ka dito, hindi para tumulong, kundi para kotsain ako. Nainis na si Cassie ng tuluyan. Dinampot nito ang baso at itinapon ang alak sa mukha ni Alex. Isa kang walang kwenta. Dinampot ni Cassie ang kanyang bag. At mabilis itong umalis nang hindi lumilingon. Pinunasan ni Alex ang kanyang mukha, habang pinapanood si Cassie na umalis. Bakas ang kalungkutan sa mukha ni Alex. Dinampot niya ang kanyang baso at ininom, bago nagpa siya na umalis. Nagbayad ng bill si Alex at nakipag-usap ng kaunti sa waiter. Nalaman niya na ang bar ay ibinebenta na. Nagtaka si Alex. Dahil ang bar na ito, ay sobrang sikat sa mga estudyante. At maganda ang kinikita dito. Mahinang ipinaliwanag ng waiter ang dahilan. Hindi mo ba alam na ang bar na ito ay protektado ng Azure Dragon Society? Noong nakaraang buwan, ang Azure Dragon Society ay winasak na. At wala nang nagpuprotekta ngayon dito. Ang may-ari ay natatakot na magkaroon ng problema sa hinaharap. Ang boss dito ay napakaganda. At kailangan niya talaga ng protection. Wala na siyang pagpipilian kung hindi ibenta. So, yun lang ang dahilan. Sa isip ni Alex, gusto niya itong bar. Sayang kung isasara ito, dahil lang sa Azure Dragon Society. Sa isip niya habang naglalakad palabas ng bar. Bakit hindi ko ito bilihin, sa isip niya. Bumalik siya papasok sa bar. Nang sandaling iyon, isang maliwanag na pulang Porsche ang huminto sa harapan. Isang matangkad at magandang babae ang lumabas sa Porsche. Ang nagbabantay sa pinto ay mabilis na lumapit. Hinagis ng babae ang susi sa doorman, at pumasok sa bar. Isa siyang elegante at sobrang confident sa sarili. Mukha siyang isang modelo. Ang kanyang kagandahan ay mahirap balewalain. Napa-attract si Alex sa ganda nito. Maganda pa ito kay Karen Young sa isip niya. At kahit si Lucy Smith ay hindi makakapantay dito. Binati ng doorman ang babae. Lady Carter, welcome po. Tumango lang ito at dumiretso sa pagpasok. Paraan, sabi ng babae. Gusto ng babae na pumasok sa loob. Pero si Alex ay nakatayo sa kanyang harapan. Bumalik sa katinoan si Alex. Doon niya lang naisip na nakaharang siya. Mabilis siyang umalis, at humingi ng sorry. Sobrang ganda niya. Siya ang pinakamagandang babae na nakita niya. Sana po, ay nagustuhan niyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.